maybe 5 questions yon, and kailangan mo siyang sagutin in full Korean language. This is the hardest part, kaya dito maraming umuurong na mga E9. Is with you having E7-4 visa, pwede mong may sponsoran. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel! So, today is Friday and i-upload ko din to mamayang gabi. Ganun tayo kasipag for today's video guys. Kasi nga hindi ako nakapag-vlog these recent days kasi nga kahapon guys is my birthday. Yon. So, hindi ako nakapag-upload kasi, hindi din ako nakapag-vlog kasi nagnilay-nilay muna ako. Charis, nag-day off muna ako sa pag-vlog kasi nga it's my birthday. And I want to take this opportunity guys sa mga nag-greet sa akin dun sa isang vlog ko na yung title is birthday week ata yun. So maraming salamat po sa mga advance birthday greetings nyo sa akin guys. Thank you so much sa inyong lahat. At syempre, birthday nga natin kahapon. So ano ba yung ganap? As usual, wala. So, ayun, nagtrabaho lang tayong maghapon. And then, konting salo-salo lang together with my co-workers. So, ayun lang guys, ang ganap. Wala namang extravagant na kaganapan. So, ayun lang. Pero on Saturday is magse-celebrate kaming dalawa ng asawa ko. Yon. And idadagdag ko pala guys, dun sa mga nag-message sa akin, dun sa aking Facebook page para humingi ng tawag doon, learning materials or reviewer, yung mga messages nyo guys, nakaka-touch and overwhelming. So, parang mas lalo akong ginaganahang gumawa ng mga inspirational and informative videos para sa inyo. Kaya maraming salamat guys na na-appreciate nyo yung mga video na ginagawa ko dito sa aking YouTube channel. Sana patuloy nyo pa rin akong suportahan. And ayun guys, maraming salamat. And syempre, kayo yung reason bakit gumagawa ako ng mga ganitong videos para sa mga EPS aspirant. Syempre, para malaman nila kung paano yung mga process and paano yung buhay dito as factory worker. So, ayun guys, maraming salamat talaga dun sa mga nakaka-touch na messages ninyo sa akin doon sa aking Facebook page. And speaking, you can message me on my Facebook page guys kung gusto nyo ng reviewer or learning materials. Gaya nga ng sabi ko guys, libre lang ito, walang bayad. So, kung isa kang self-study, EPS aspirant, or hindi mo alam kung saang part ka mag-start sa pag-review guys, pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page para mabigyan ko kayo ng reviewer for free, okay? So, ayun guys. So, let's jump in sa ating topic for today's video guys. So, ano ba yung pag-uusapan natin? So, ang topic natin ngayon is E9 visa and E7-4 visa. So, sa E9 visa guys, nabanggit ko na to sa mga recent vlogs ko. So, hihima-himayin natin yung both visa na iyon and kung ano yung difference nilang dalawa. So, unahin natin yung E9 visa. Ano ba yung E9 visa? So, ito yung ginagrant ng Korean Embassy sa mga foreign worker, specifically sa mga EPS worker guys. So, sa kanila ito binibigay. E9 visa. So, yung E9 visa, ano yung maximum na pwede kang magkaroon dito as EPS worker? So, ang maximum lang guys is 9 years and 8 months. Pero paalala ko lang guys na hindi yun isahan na ibinibigay ng immigration. So, di ba nga, ang initial na contract na pipirmahan ng isang EPS worker is 3 years. So, kung meron kang 3 years contract, automatic yun sa ARC mo na yung validity ng E9 visa mo is 3 years din. So, after nun guys, i-extend ka ng amo mo ng 1 year and 10 months. So, i-apply mo rin yon sa immigration and i-extend nila yung iyong ARC ng 1 year and 10 months. So, after nun guys, total nun is 4 years and 10 months, diba?
So, ayun na nga, di ba? Meron ka ng 4 years and 10 months. Para mabuo yung 9 years and 8 months mo, nakadepende ito sa iyong sadyang name. So, kung gusto ka pa niyang pabalikin sa company niya, igagrant ka niya ulit ng 3 years contract. Pero guys, kailangan nyo munang umuwi ng Pilipinas and magstay doon ng 1 to 3 months. So, bali ang tawag sa inyo nun guys is sincere workers. So, ayun. Doon, magpaprocess ka na sa DMW for visa processing. So, yung process guys is same lang ng regular EPS worker. Pero, ang pinagkaiba lang guys, hindi na kayo kailangan mag-take pa ng EPS topic exam and mag-attend ng training sa DMW. Direkta na kayo na mag-a-apply for visa. So ayun, nakapag-process ka na ng visa, nakabalik ka na ng South Korea, and nakapag-start ka na mag-work for your second contract, and 3 years yon, di ba? So, same lang nung process nung una, once na malapit nang ma-expire yung 3 years mo na contract, is extend ka ulit ng iyong sadyang name for another 1 year and 10 months. So, all in all na total guys is 9 years and 8 months. So, hindi talaga nila sinakto ng 10 years kasi alam nyo guys, di ba? Once na nakapag-work or nakapag-stay ang isang foreigner dito, is pwede na siyang mag-apply as resident, di ba? Kaya, ano rin yung mga Korean government, matalino din eh. So, yung total is 9 years and 8 months. So, after na ng 9 years and 8 months, anong gagawin na nung isang EPS worker? So, ayun guys, kailangan na niyang umexit ng South Korea. Kailangan na niyang umuwi ng Pilipinas. Yun guys. Hindi ka na pwedeng mag-exam ulit. You are not allowed kasi nga na-reach mo na yung maximum na 9 years and 8 months. Hindi ka na eligible for EPS topic exam. And ayun, kaya usually guys, yung iba, hindi na sila umuwi. So, yung tinatawag nga nila na TNT. So, ayun guys. Bali, tapos na tayo sa E9 visa. Ang pag-uusapan naman natin ngayon is E7-4 visa. Para ito sa mga skilled worker. And eligible ang mga EPS worker na magpalit ng E9 visa to E7-4 visa. So, ang pagpapalit ng E9 visa to E7-4 visa guys is hindi lang basta-basta. Para ka ring dadaan sa butas ng karayon. Okay? So, merong mga qualifications din guys bago ka mag-apply ng E7-4 visa. Yun ang ating pag-uusapan ngayon. So, ano ba yung mga qualifications para eligible ka na mag-apply ng E7-4 visa? So, ang first qualification guys is E9 visa holder, E10 visa holder, and H2 visa holder with 4 years working experience dito sa South Korea. Hindi lang 4 years. 4 years up to 10 years maximum working experience dito sa South Korea. So, kung nag-work ka na dito as E9 visa holder for 4 years and above, pwede ka nang mag-apply or pwede mo nang papalit ang iyong visa ng E7-4. Second qualification guys is you must be working on your current company for at least 1 year. So, baka malito kayo doon sa unang qualification nga ng 4 years working experience. So, yung second qualification is kailangan nagtatrabaho ka sa current company mo ng 1 year, di ba? So, ganito yung scenario guys, di ba? Para hindi kayo malito. For example, nagtrabaho ka doon sa first company mo ng 3 years, di ba? And then, nagpa-release ka and lumipat ka ng ibang company and doon sa current company mo is 1 year ka na nagtatrabaho. So, all in all guys, yung total nun is 4 years. So, pwede ka nang mag-apply nun ng E7-4 visa. Next qualification guys is you must have salary amount on your current company of at least 25 to 26 million depende kung anong type of industry ka for the next 2 years. So, doon naman guys, sa part na yun, huwag kayong mag-alala kasi as long as meron naman kayong overtime kahit hindi naman araw-araw, marireach nyo pa rin yung 25 million won. So, huwag kayong mag-alala guys. Ang next qualification guys, this is the hardest part
Kaya dito maraming umuurong na mga E9 visa holder, especially mga Filipino, ang maipasa ang Korean language level 2. Level 2 guys. Actually, hindi ko pa na-try yun and parang wala talaga akong balak i-try yun kasi hindi carry ng brain cells ko. So, ayun. Yung Korean language level 2 na yun, guys, kung gusto niyo mag-take, wala namang mahirap actually kung magre-review ka, di ba? Mahirap kung sasabak ka doon ng walang bala. So, mas maganda na if you are planning to change E7-4, pwede kang mag-enroll sa Kiip, libre lang yon, and pahirapan kumuha ng slot, especially weekends. So, ayun. So, paalala ko lang guys na hindi yun same ng EPS topic exam. Magkaiba po yun. And yung Korean language test na yun guys is, ang tawag doon, written and oral. So, dun pa lang sa oral, baka hihimatayin na ako. So, kasi guys, di ba sa EPS topic exam, listening and written lang siya. So, yung oral guys is Korean talaga. Magtatanong yung Korean sa'yo, maybe 5 questions yon, and kailangan mo siyang sagutin in full Korean language. Diba? Ang hirap, pero yon yung qualification na kailangan yung ipasa ang Korean language level 2. So, doon naman tayo guys sa advantage ng pagkakaroon ng E7-4 visa. So, ano ba yon? Kasi nga, kailangan yung mga advantage na yon is worth it, diba? Kasi doon pa lang sa Korean language test, sobrang hirap na yun, guys. So, ayun, pag-uusapan natin kung ano yung advantage ng pagkakaroon ng E7-4. So, ang E7-4, guys, has unlimited visa extension. It means na pwede ka mag-work dito sa South Korea hanggang kailan mo gusto and hanggang kailan gusto ng iyong sadyangnim. So, unlike sa E9 visa nga, ang maximum lang is 9 years and 8 months. So, after 5 years and na-reach mo na yung 80 points. By the way, guys, yung E7-4 is by point system. So, kung anong level yung Korean language test mo, kung ilang years ka na dito, ilang taon ka, and kung meron ba recommendation ng sadyangnim mo, meron lahat yun points, guys. So, ayun na nga. 5 years of E7-4 and na-reach mo na rin yung 80 points, maaari ka nang mag-apply ng F2 resident visa. Yes po, ang bongga. You are road to permanent residency dito sa South Korea. Pero guys, I think meron pa yung Korean language test. So next guys is with you having E7-4 visa, pwede mong ma-sponsoran ang iyong anak at asawa para makapunta sila dito sa South Korea and magstay with you for many years. So kapag in-sponsoran mo sila guys, pwede sila mabigyan ng F3 dependent visa under you. Aside dun guys, is pwede mo ring i-invite yung parents or kapatid mo for tourist visa. Pero ang maximum stay lang nila dito is 90 days. So after 90 days, guys, kailangan na nilang mag-exit ng South Korea. Or else, kung hindi sila nag-exit, maapektuhan ang iyong visa extension. In short, baka hindi ka na ma-extend ng E7-4 and mapauwi ka ng Pilipinas. Kaya guys, pwede mo nga silang sponsoran, pero dapat after 90 days, uuwi din sila ng Philippines. Next guys, and isa rin to sa pinakabongga, easy travel sa mga different countries once na meron kang E7-4. So alam naman natin guys, kapag Philippine passport holder, napakahirap maka-acquire ng visa. Specifically sa Europe, Canada, USA, Japan, depende kung anong work mo sa Philippines, diba? So at least kung with you having E7-4, medyo madali na yun or malaki yung chance mo na maka-acquire ng mga ganong visa na nabanggit ko. So, napakadaming advantage ng pagkakaroon ng E7-4 and advantage din ito lalo na doon sa mga merong asawa at anak sa Philippines. You have the opportunity na makasama sila dito and have the chance to stay here in Korea. Diba, alam naman natin na napakagandang bansa ng South Korea. Napakaganda ng mga places nila dito, yung mga tourist attraction nila. Napakaganda, wala akong masabi.
So, ayun guys. Ang mahirap lang talaga sa part ng pag-apply ng E7-4 is yung Korean language test. Pero gaya nga ng sabi ko guys, wala namang mahirap kung mag-aaral ka. Of course, you need to effort din. Hindi yung basta sasabak ka lang ng Korean language test, di ba? So, ayun nga, gaya nga ng sabi ko kanina, pwede ka namang mag-review. So, ayun. So, ayun guys, the difference between E9 and E7-4 visa. Sana nabigyan ko kayo ng idea or insight dito sa video na ito. And I think dito ko na rin i-end yung vlog guys kasi mag-edit pa tayo kasi ayan na, padilim na talaga. So, ayun guys, kung nagustuhan nyo itong video na ito, please give it a thumbs up. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and please click the notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. So, ayun guys, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!